artista ako ng kolehiyo. Tapos eventually, I was elected as the first openly gay of the UP Diliman University Student Council. Yan. So tulong syempre ng UP Babaylan. Ito yung panahon na very homophobic talaga. Naalala ko ng panahon na yan, may mga vandals sa mga poster nakalagay, Percy Kadiri. Kasi yan yung panahon na uso yung Yossi Kadiri campaign ng DOH. Tapos pag tinignan mo, bakit kaya siya Kadiri? Dahil ba't syaka siya? O Kadiri siya dahil bakla siya. Ayan. So, it was really a struggle. Even within UP noong panahon na yan, grabe yung discrimination. Pero natuwa ako that UP eventually embraced their first openly gay chairperson of the student council. So, mahalaga yun na to set an example para sa sumunod na henerasyon ng mga LGBT sa Pilipinas. And I'm very happy, a few decades after, UP elected its first transgender student council. So, pag tinatanong mo sila, sabi nila, ayun mother, dahil binukas mo yung pintuan. Sabi ko, hindi pintuan yung binukas ko, bintana lang. Doon na tayo lahat pumasok. And I think this is what's happening now. No? Halimbawa, itong pagpunta ko sa Congress, parang pagbubukas siya ng pintuan, ng bintana, para nasa ganon, madala natin yung agenda ng mga karaniwang mamamayan. My political life has always revolved around Akbayan. Matagal na akong miyembro ng Akbayan. After college, I work agad sa civil society. Nagtrabaho kasi sa NGO, yung Freedom from Debt Coalition. Na ang focus naman noon ay mas economic issues. No? And then later on, na-recruit ako ng Akbayan. Tapos ayun, doon na-in love na ako sa Akbayan. So this is after the millennium bag. Hindi ko alam kung sino makaedaran ko dito. So, di ba naalala niyo sa Ate Reggie, lumakyat sa anong matalingan? Anong matalingan? Sa Manila Pen at kumanta ng ano yun? Oo, at saka it's written in the sand. Ayan. So, ito yung panahon na yan. So, I got involved. I was very active mula nung panahon noong era of impeachment, etc. So, that's how I got involved in Akbayan. Hanggang at a certain point in 2009, I became the chief of staff of Risa Ontiveros. After 2007. So, prior to that, magkakilala na kami ni Risa. Tapos, when she was on her second term in Congress, this was the time that they were planning to run for the Senate. Sabi niya, Percy, I want you to be my chief of staff. So, eventually, noong 2010, when we finally ran, I was the first campaign manager of Risa Ontiveros. So, alam mo naman natin yung journey ni Risa, di ba? Very MJ Lastimosa and Pia Wurzbach. So, sumali ng 2010, natalo, lumaban uli ng 2013, tapos finally nanalo ng 2016. So I was the campaign manager no first and second try. So no first try, she was number 13. Konti na lang. And bagitong-bagito ako noon as a campaign manager and as a political organizer. So after that, na-appoint ako sa National Youth Commission. So I became a commissioner nung panahon ni Pinoy. Pag tinanong ko yung aking younger self, halimbawa if I ask myself noong 90s, magtatrabaho ka ba bakla sa gobyerno? Parang unimaginable yun for me. Pero when that time came, nung panahon ni Pinoy, na ito yung panahon ng reforma, ganyan, sabi ko, this is a good time to work in government. So I became part of NYC. Tapos yung mga advocacy natin, doon natin sinimulan yung advocacy for teen pregnancy. Kasi nung panahon na yan, ang Pilipinas, gold medal pagdating sa teen pregnancy sa buong Southeast Asia. Nakakaloka. So sabi natin, kailangan tutukan yun. Kaya eventually, we passed the reproductive health law. Kahit na masakit sa ulo. Tapos kasama doon sa advocacy natin, syempre, HIV and AIDS, at yung walang kamatayan, at hanggang kagalaban natin na Social Equality Bill. No? After my stint in Congress, after my stint in the NYC, ayun, sabi na Akbayan, bakla ikaw naman ang tumakbo for the party list. No? So I'm very happy na sa kabila ng lahat, nahuli man ako ng pasok sa Kongreso. Kasi, para kaming first runner-up, parang Miriam Kiambao dyan yung tugo nun. Diba? We were number 57 at ang finalist lang ay 56. No, so when one of the party lists was delisted, nakapasok ng Akbayan. So ako yung pinakabagong miyembro ng Kongreso. September 25 tayo nag-oath. So sabi ko ang ganon, I may be the newest member of Congress, pero I bring with me more than 2 decades of Akbayan's experience in the House of Reps. So, big shoes to fill from Eta Rosales, Risa Ontiveros, Kakabang Ao, yan.
So, asa kongreso tayo ngayon at pagpasok na lang natin, ang dami na nangyayari. Pumasok ko sa gitna ng Quadcom. Pangalawang upo ko sa Quadcom, I got to interrogate Duterte. So, we also filed some landmark bills. Sa tingin ko mahalagang pag-usapan. Isa dito yung Kian Bill. Ito yung una kong piece of legislation na final para hindi na maulit yung nangyari kay Kian. Sa iba pang mga bagets, mga inosenteng bagets na yung biktima ng drug war. And at the same time, yun din ang pang-araw-araw na pangailangan ng mga tao. Nag-file tayo ng bill on mining para nasa ganun din nahisira ang ating kalikasan at i-displace yung mga communities. Nag-file tayo ng bill ng right to care card. No? Itong right to care card, ito yung noong pandemic kasi, I had a friend who got sick. Dinala siya, may cancer siya nung panahon na yun. Dinala siya sa isang ospital, pinasok. Alam naman natin nung panahon na yun, bawal magbantay, di ba? Tapos once in a while ka lang pwede bumisita, pero dapat ikaw ay family. Immediate. So dahil mag-jowa sila, so pumasok yung jowa niya, dinala niya sa ER, nung pagbalik sa kanya ay nasa urn na. At doon sa 3 months na yon, hindi niya nakita yung jowa niya kahit minsan. So, that's why it inspired us to file yung right to care card. Parang sinasabi dito na hindi man tayo legally kasal, binibigyan kita ng opportunity, bibigyan kita ng kapangyarihan na mag-decide on behalf of me. Kapag ako ay may sakit, tapos binibigyan ko rin ng karapatan na ma-access, mabisita, maalagaan mo yung mahal mo sa buhay. So, ito inilaban namin sa QC. Nakakatawa, sinuporta ni Mayor Joy, bongga-bongga si QC ngayon. Kung may mga jowa tayo at taga-QC, mag-right to care card kayo. So ngayon, we want to make it a national legislation. So hopefully we can do that. Yung pinakabago at pinakamaingay, itong mindful parking, no, nakakaloka. I'm sure mas alam nyo, ang dami palang insidente nung gano'n. Bawal tambay sa parking. Bawal tambay sa parking bill. Ang daming insidente pala nung gano'n na nagre-reserve ng parking, nagkakagulo, nag-aaway, nagpupuksaan sila sa parking. So, kung dati may road rage, apart sa Pilipinas, merong parking rage. Ayan. So, warla sa parking. Tapos madalas ang debate, pwede bang mag-park? Or bawal ba magpa-reserve? Ayan. So, sabi natin, once and for all, isettle na natin ang debate, sabihin natin, actually, bawal. No? So, with this bill, gusto natin na i-penalize, parusahan yung mga violate noong ating bawal tambay sa parking law should it become a law. So, ito yung mga pinagkakabalahan ng lola nyo ngayon. And then, yung pinaka-recent na final namin, yung bawal ang judgmental bill. No? Yung bawal judgmental bill, it removes the strict dress codes sa mga government offices na nag-access yung ating mga kababayan ng social services. So, hindi dapat na i-require na nakasapatos, nakapantalon, nag-access ng social services. Ibig sabihin, nangangailangan, naglaraho. Pero minsan, hindi sila pinapapasok kasi hindi daw proper attire. So, yan yung ating bawal judgmental bill. Hopefully, this will amend yung maraming mga policies sa mga government services na pinagbabawalan, hindi nakabihis ng mga kababayan natin sa kanilang standards na makakuha ng services. So, at lahat ito ginawa natin in the last 2 weeks. Nakakaloka, di ba? So tayo ay nakakahabol, no? So yung 2 taon mahigit, almost 3 years na nawala, ay hinahabol natin dito sa remaining days natin na tayo ay nasa Congress. So, ang nasa harap po ninyo ay isang baklang kongresistang narag. Pero lumalaban. Ayan po. Kung meron po kayong tanong well, I grew up, kasi probinsya na akong girl. So I grew up in Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Siya akong Barrio Las. Ano kasi akong Barrio Las? No? Taga-Mayapyap Sur, Cabanatuan City. So I still go on and that keeps me grounded. So bago yun, ayun, taga-probinsya kami. Ang tatay ko ay isang mekaniko, ang nanay ko isang public school teacher. So that is and still is yung aking buhay. Tapos bago ako nag-akbayan, involved ako sa advocacy. So I was part of the people who organized the Pride Marches nung araw, ng 90s. No? So yung mga una, pangalawa, pangatlo, hanggang pang-10 yata na Pride March, program committee head ako nung panahon na yun. So isa kami doon sa una nag-marcha. Naalala ko yung first Pride March in 1996. May batang 90s ba? May batang 96. 1996 to 1996 yung first Pride March sa Malate. Ako yung
isa doon sa unang mga nag-march ang mga bagets. So bagets pa kami noon. So there are around 100 o 120 na tao nag-march for the first Pride March. Tapos kami yung grupo ng mga bagets. There were siguro mga 20 of us. So kami na yung pinakabata sa contingent. And then, that was 1996. Imagine, ilan na yung nag-march na 100. Tapos last year talaga. Pagpunta natin ng Pride March, parang 100,000. Tapos feeling ko, ako na yung pinakamatanda dito. Ayan. So it's a full circle. So that was and still is my life. Yung buhay sa advocacy for equality. Kahit na ako po yung pinaka-main para sa advocacy ng bayan, ano yung parang focus area niya aside sa mga na-mention? Lagi naman yung focus ng akbayan is for equality, para sa pagkapantay-pantay, hindi lamang sa karapatan, kundi pati sa mga oportunidad tulad ng kabuhayan. Kaya ngayon isang bill na lagi pinafile na akbayan sa Kongreso, kung makakabalik tayo, ay yung security of tenure. Kasi sabi natin dapat ang endo hindi normal. Kasi ngayon parang yung endo nagiging normal na sa buhay ng mga bagets, di ba parang tanggap na ng mga tao na ganoon talaga hanggang 6 na buwan, and then after 6 na buwan, susubiin ka na sa trabaho kasi hindi ka ma-regularize. So, isa yun doon sa gusto natin tutukan, yung katiyakan sa trabaho. At finally, ipagbawal na yung endo na yan. Kasi hindi tayo naniniwala doon sa sistema ng endo. Dahil di ba, kung sinasabi nila na kaya yan contractual kasi hindi yan essential. Pero di ba, halimbawa, sa isang fast food, yung nagsaserve sa atin, kung hindi siya essential, ibig sabihin, may linggo na pwedeng wala nagsaserve, may linggo na walang cashier, may linggo na walang kitchen. Ganon din sa mga boutique. Kung hindi essential yung sales clerk, dapat may mga linggo na wala kang sales clerk sa boutique. So essential siya. So bakit siya contractual? Bakit 6 na buwan lang? Bakit walang katiyakan sa trabaho? Kaya ganyan. So isa yun doon sa pinakamahalagang issue tinututukan natin, yung usapin ng trabaho at katiyakan doon sa trabaho. Siyempre mahalaga din sa atin yung usapin ng equality in terms of rights. Kaya nabanggit natin pagkakapatay-patay para sa LGBT, para sa kababaihan, yan, para sa mga nasa maralitang tagalunsod. Pero sa dulo, yung pangarap natin lipunan, yung lipunan na dapat may access ang bawat isa sa social services. Na hindi utang na loob ng taong bayan sa mga politiko yung serbisyo na kukuha nila. Halimbawa, health service, di ba ngayon para pag may sakit ka, lalapit ka kay congressman para humingi ng guarantee letter. Pero hindi ba dapat ay dahil ikaw ay nagko-contribute sa PhilHealth, nagbabayad ka ng tax, kahit na hindi ka regular income tax payer, ikaw ay nagbabayad dahil binibili ka ng mga bagay sa grocery, may VAT ka, hindi ba dapat covered ka ng universal healthcare? Hindi mo utang na loob yung serbisyo na ito. Kasi di ba, kaya ngayon maraming mga Pilipino nasa abroad, pag uwi nila, kinukwento nila, ibang-iba doon. Kasi doon siniseryoso ng gobyerno yung kanya social services and social benefits, social protection para sa bawat isa. So yan yung gustong tutukan ng ambayan. Isang mas maginhawang buhay para sa mga Pilipino. What inspired your journey to activism and politics, and how does it shape your leadership style? Ayan. So, I come from a family of, I wouldn't say activists, pero yung mga kapamilya ko, Biba. Ano sila? Bibo sila at Biba. Involved lagi yung pamilya ko. Nanay ko, Parish Pastoral Council President. So imagine how difficult it is to come out a Parish Pastoral Council President kung Becky ka. Tapos yung tatay ko, mekaniko, pero involved din siya sa simbahan. At yung panahon na yun, yung kanilang advocacy ay mga indigenous people na displaced, either mga dumagat or yung mga ITAP from Pinatubo na dinala sa amin. Nung bata ako, sinama ako ng nanay at tatay ko, sabi nila, atin daw kaming prosesyon. So join naman ako kasi posisyon, di ba? Tapos bigla kami pinahiga sa kalye. Naloka ako dahil kaya pala kami pinahiga sa kalye. Die-in pala yun. Rally pala yun. Kasi di ba, yung Nueva Ecija, ito yung lugar ng mga illegal loggers. Tapos yung panahon na yun, grabe din yung baha sa amin because of illegal logging. So yung mga simbahan na ginagawa nila, yung mga highway na malapit sa kanila, binablock nila para hindi makadaan yung illegal loggers. So yun siguro yung isang inspiration, yung family ko was very involved, no? And at the same time, yung isa pang inspirasyon, kaya siguro ko, nandito sa buhay na ito. Kasi I never imagined myself that I would be a politician. Alam ko magiging aktivista ako, development worker, na beauty queen on the side. Ay dahil siguro nakita ko na parang
itong legislative work, itong trabaho sa gobyerno, one way siya to change. Di ba parang sabi nila, there are a number of pathways to change. Maraming daan para baguhin mo yung lipunan. At isa itong significant na daan. Yung iba nababagalan, no? Pero sa akbayan kasi naranasan namin, meron tayong maliliit na victories for the Filipino people. Halimbawa, yung reproductive health law. Ngayon may access na sa contraception, may access na sa family planning, yung mga kababayan natin, lalo na yung kababaihan, na unimaginable 3 decades ago. Kasi pasa natin ito 2012 or 2013. So, pag pala pinaglalaban mo, matyaga ka, makulit ka, may maipapanalo ka pala. Kahit nasabihin natin na medyo mahirap gawin siya sa current system natin. Isa bang victory recently na masaya ako ay yung victory natin para magkaroon ng anti-hospital deposit law. So, ngayon sabi natin, dapat ang hospital hindi nagre-require ng deposit. Dapat i-admit ka, gamutin ka without requirement for deposit. Isa rin victory na nakita natin for our fellow Filipinos ay yung expanded maternity leave, di ba? Nung araw parang, di ba may biruan dati pag nanganganak ka, na parang pwede ka na daw gumalaw sa bahay kapag yung ihi mo ay malinaw na, di ba? Match ka pa yung matatanda na, lagay mo yung piso sa arinola, tapos umihi ka, pag clear nakikita mo yung piso, go! Pwede ka na magtrabaho. Pero, ang nangyayari nung araw, because of a very short maternity leave, malabo pa yung, hindi mo pakita yung piso, pinagtatrabaho ka na. So ngayon, expanded maternity leave na tayo at par na yung number of maternity leave natin sa buong, more or less, in the whole of Southeast Asia. Pero syempre, in the future, gusto pa natin dagdagan yan. Kasi halimbawa, in more developed countries, naalala ko yung mga kaibigan ko na aktivista din, mga social democrats na nasa Scandinavia, yan man ay Sweden o Norway, sa kanila kasi 1 year. Nakakaloka, di ba? Pero ang tawag nila, parenting leave. Parenting leave. Tapos yun, pwedeng hatiin ng mag-asawa. Pwede sabihin na, sige, yung unang buwan, critical to doon sa bata kay mami, tapos yung sumunod naman ay doon sa tatay. Hindi rin nangangarap ng 1 year sa Pilipinas, pero sinasabi lang natin, dapat we recognize that even men should have participation sa pagpapalaki at pag-aalaga ng ating mga anak. Baka nga mas bumait ang mga kalalakihan kapag mas nag-aalaga sila lang bata. Ayan, oo. So yun. So, yun, yung gender equality is one passion that I really have. Kaya for a time, bago ako nag-congress, I was a consultant of the Gender and Development Council of Quezon City kay Mayor Joy. So, kaya kami yun, tumulong mag-craft ng right to care cards sa Quezon City at saka iba pa mga trailblazing pabongga dito sa Quezon City for the LGBTQIA community. Mother First, speaking of pinaglalaban, ano po ang chances ng ating Kian Bill, this administration, maaprubahan po kayo? Ayan, so, thank you for that wonderful question. It's a very tough question, pero kailangan sagutin. Tingin ko, pwede maging significant yung ating mga achievements in terms of ensuring that violent drug war o tukhang will never happen again. Yan man ay Kian Bill o ibang polisiya. Sa ngayon kasi halimbawa, hindi natin maiisip noong 2017 or 2018 na ang Kongreso mag-iimbestiga doon sa extrajudicial killings. Diba nung panahon na naghintay na tayo kung gano'ng karami ang marereport na pinatay at kung may malapit ba sa inyo na pinatay. Ayan. So, the mere fact na pinag-uusapan na ito ngayon, the mere fact na may espasyo na para pag-usapan, I think malaki yung chance na hindi man yung buong Kian Bill, kundi yung Kian Bill ay maipasa. So hopefully we'll have a public health approach to the drug issue. Kasi halimbawa, di ba, sa totoo lang, ang drug dependence ay isa public health issue. Pero sa Pilipinas kasi ginagawa siyang law enforcement. Ang labo parang halimbawa dito, sa bahay na lang natin, sira ang kuryente, hindi ka naman tatawag ng tubero para i-repair, di ba? The same way na kapag barado ang mga tubo, hindi electrician ang gagawa, kundi yung mga nakakaalam dapat. So halimbawa, on the issue of drug use, hindi ba dahil public health siya, dapat ang approach natin ay public health. Bakit natin pinapatay? Hindi ba dapat ang kailangan ay serbisyong pangkalusugan, social support, hindi lamang para doon sa drug dependent, kundi para doon social support din doon sa kanyang pamilya. Kaya sabi natin, kinakailangan na community support at diversion program para matugunan ito. Kasi nakita natin the past 6 years, panahon ni Duterte, kung totoo na effective ito, dapat wala na ngayon. Pero mas lalong lumala. Ang nangyari, parang yung mga police, dahil sa reward system, na-focus sila doon sa
tugis, pagpatay ng mga low-level targets. Tapos habang yun ang tinututukan ng pulis, yung mga nasa taas, yung mga drug lords, yung mga drug traffickers and smugglers, malaya nagagawa yung thing nila. Kasi yung mga pulis nakafocus lang dito sa babae. So nakita natin, hindi siya naging effective at naging very violent. At ayun, may mga namatay na mga bata at mga kabataan. So we're confident na we're going to make significant breakthroughs on the issue of drugs this administration. Yan, madalas kong kinukwento, no, na parang kung yung Sojo Equality Bill ay tao, siya ay nagtatrabaho na ngayon. Most probably sa BPO, no? Most probably sa BPO. So siya ngayon ay magdadalawamput-apat na taon na, pero actually, ang totoong history ay magto 25 years na siya. Kasi ay nakatali din sa buhay ko yung Sojo Equality Bill because mga dito somewhere here. It was here. Dito sa labas. Sa labas nito, unang binuo yung first version ng anti-discrimination bill noong 1999. Diyan, natatandaan ko, right outside, diyan lang. So nagpulong yung mga bakla at mga lesbiana with the broader community at pinrame yung unang anti-discrimination bill. That was 1999. And then, nung nabuo na siya, inilapit sa akbayan. Tapos si Eta Rosales, in-interview kami ng mga siguro almost 6 hours. Tapos siya ay pumayag to file it. So, ano yung dahilan? Ang dahilan, I only have one word in mind. Hate. Hate. Matindi yung pagkamunghi ng mga kalaban ng Sojo Equality Bill sa pagkakapantay-pantay. Matindi yung pagkamunghi ng mga anti-Sojo Equality Bill sa mga LGBTQIA people. Hindi nila matanggap na yung karapatan na meron ang mga hindi LGBT ay pareho din yung karapatan ng mga LGBT dapat. Parang sinasabi na nila na deserve nyo maranasan yung discrimination, deserve nyo maranasan yung violence, deserve nyo maranasan na hindi matanggap sa trabaho dahil bakla ka, lesbiana ka, or transgender. So hate. Ang nakakalungkot lang, yung mga tao na may matinding puot sa kanilang puso, na-elect sila pa ulit-ulit. And they occupy positions of power both in colleagues ko sa House at saka even in the Senate. So, yun yung dahilan. Pero sabi ko nga ganun, we could learn from the reproductive health law kasi kung 25 years old ang Sojo Equality Bill, yung reproductive health law, nagdibu siya nung pumasa, 18 years old. So, hopefully, ako naman sana umabot ng 30. No? Sana pumasa na siya in the next, this year or in the next year. Sa lower house, nasa third reading na kami. Sa Senate, nakalibing pa rin siya sa Committee on Rules. Yung Committee on Rules, yung mga bagay na ayaw nila pag-usapan, inilalagay nila doon. Tapos parang nililibing nila doon. Tapos kung may matindi lang na political will yung leadership, that's the only time na pwede siyang pag-usapan. So, I hope na actually yung challenge sa mga kababayan natin na sana iwasan na natin iboto yung mga tao na may matinding puot sa kanilang puso labang sa LGBTQIA people kasi dinadala nila yan. At sabi ko, wala bang kapamilyang bakla, lesbian, transgender itong mga to? Wala bang barkadang LGBT nung sila ay mga bagets pa? Pero yun, nakakalungkot. Pero hindi pumapasa yung Sojo Equality Bill. Yan yung sitwasyon ng ating bansa pagdating sa pagtanggap sa pagkakapantay-pantay. Mother, question. Ano pa yung mga, para sa'yo personally, ano yung pinakamalapit sa puso mo ng mga advocacy na gusto mo pang ilapit sa gobyerno natin, sa mga tao? Ayan. So, ako ay youth development advocate. So, mahalaga sa akin yung usapin ng youth development. Kasi nung nasa NYC ako, kami yung bumuo, pinumanahan ko yung pagbuo ng Philippine Youth Development Plan for 2016 to 2020. At naalala ko, simple lang yung pag-frame namin of what youth development is. Dapat yung mga bagets na abot nila yung mga pangarap na sa buhay. So dapat binabawasan natin yung hadlang, yung deterrence for them to achieve their goals. So youth development is very important for me. Tapos din ako ay taga-barrio, napakahalaga sa akin ng rural development. Kaya nga yung isang major achievement, akbayan na proud ako yung agrarian reform, yung pagpapatuloy ng pamimigay ng lupa. Kaya yung isa sa gusto natin tutukan ay paano masusuportahan yung ating mga magsasaka. Kasi because of climate change, vulnerable na nga sila dati, mas vulnerable pa sila ngayon. At tandaan natin, hindi malalaking negosyante ang magsasaka. Kadalasan, ang puhunan nila
ay sapat lamang para sa isang taniman at kalahati noon o malaki doon na inutang pa nila. So kung sa taniman na ito ay nabagyo sila, nasira at walang inani, baon na sila sa utang. So kaya nagkakaroon ng cycle of poverty in the rural areas. At dahil doon, nakikita ng mga bagets na, ay, ganito lang pala yung buhay sa baryo. Aalis ako. Pupunta ako sa bayan, luluwas ako sa Maynila, kung saan limited naman yung mga opportunities din. So, pagdating dito, mahihirapan mabuhay, eventually babalik later on. Pero, ang nangyayari ngayon, paunti na ng paunti yung mga bata na involved sa agriculture. Kaya ang nangyayari, meron tayong aging farming population. Parang nasa 60 or 61 ang average age ng Filipino farmers. Imagine mo kung gano'ng katanda, kahit yung productivity bababa din. Kaya hindi nakapagtataka na ang taas ng presyo ng bilihin, agricultural products. Maliban doon, ginagawa pang subdivision yung mga farmlands natin, no? So, dapat ay hindi na convert pero kino-convert. So we are an agricultural country. Nakakalungkot ng isipin na dati tayo nagtuturo sa Thailand paano magtanim ng bigas, di ba? They studied sa Los Baños, sa IRI, International Rice Research Institute. Pero ngayon, nag-i-import tayo doon sa mga tinuruan natin kung paano magtanim. So, ano yung mali, no? So, it's both systemic doon sa sistema, tapos yun, kakulangan ng suporta at serbisyo para sa mga magsasaka. Kanina lang ako ito, taga Cruzaligas po kasi ako, kung alam niyo yung Cruzaligas. Doon lang yan, ako. Doon lang yan, Cruzaligas. Mula nung college hanggang ngayon, doon ako natira sa Cruzaligas. So kung ito ako ay binibilang kong karinderya ng kaninang tanghali, sabi niya gano'n, ba't wala kang kamatis? Kasi usually pag bumili ka ng tilapia, bibigyan ka niya sa kamatis. Sabi niya, ay nako, 200 daw ang kilo ng kamatis. 200 ang kilo ng kamatis sa ngayon. Tapos, pag inisip ko, alam ko kasi taga Nueva Ecija, pag panahon ng kamatis, pinapamigay ang kamatis. Diba? Nabubulok na lang yan, oo. Kasi nga, walang storage facility. Pero if we can store it nung panahon ng anihan, di sana, at meron ang gobyerno na storage facility, hindi magto 200 pag panahon ng Kapaskuhan. So ito mga kapatid, mukhang ilang buwan tayo hindi makakapag-sarsyado kasi 200 na kamatis, di ba? Oo, wala man magsasawsaw ng kamatis. Pati daw talong ang mahal ngayon, so then muna tayo sa torta ng talong. Yes po. Meron bang program na ginagawa ngayon para encourage yung mga kabataan na mag-go sa agriculture? Kasi kadalasan kung ano nila, ano nila is engineer, doktor, meron bang program nila? Naalala ko dati, may kakwentuhan ako na isang, kababayan ng Nueva Ecija na magsasaka, sabi niya gano'n, parang, sabi niya, ano ang sabi exactly ni, ayan, sabi ni hindi ko alam yung pangalan ni Kuya, basta asawa siya ni Nanay Sepa. Ang sabi ng asawa ni Nanay Sepa noon, parang walang magsasaka na nangarap na maging magsasaka yung anak niya. Dahil nga sa hirap ng buhay. Kaya kinakailangan talaga for young people to go back to farming or for them to do farming, kinakailangan maging lucrative yung agriculture. Kasi di ba ayaw mo pumasok sa trabaho na maghihirap ka. No? If na maghihirap, hindi mo makukuha yung pangangailangan mo. Ang lahat ng trabaho mahirap, pero mas mahirap ang magsasaka. No? Mas mahirap na nga siya, tapos unlimited pa no returns. Lalayo talaga yung mga kabataan. When I was in the NYC, nakapagtrabaho tayo sa DA ng panahon na yun para magkaroon ng programa for young farmers. So yung isang programa noon ay magkaroon ng intensive education on technology. Kasi the only way for agriculture to improve is to improve technology. So yung isang ginawa noon na programa ay exchange program sa Pilipinas at doon sa mga mas agriculturally advanced countries tulad ng Vietnam at Japan. At doon may mga natuto at may ilan na pinagpatuloy yung farming. Pero sa dulo, maliban sa training, kinakailangan talaga ng farmers natin ng pupunan. So whatever you do for farmers in general, you're actually doing it for the young farmers. Kasi you're making farming more attractive and lucrative for them. Hanggat hindi lucrative ang farming, hirapan tayo pabalikin yung mga bagets na nasa bayan at nasa Maynila. Where do you think you have gotten your leadership skills? Siguro sa nanay ko.
yung nanay ko kasi public school teacher, tapos naging principal, tapos naging deputy official sa amin sa probinsya. And I think I got it from my mom because yung nanay ko parang may tiwala siya doon sa kakayanan namin to take on leadership roles. Hindi naman niya kami dito na anak mag-leader ka, anak mag-valedictorian ka. Wala naman gano'n. Sinasabi lang niya, kaya mo naman yan. Ganyan, yung ganong encouragement. And I think that's very important kasi sa dulo, while leadership, some would say it's inborn, pero ako naniniwala ko leadership is a skill. Dapat napapractice mo siya, dapat ginagawa mo siya. Parang leaders, the first step to leadership is actually taking on responsibility. Kung hindi ka mag-take na responsibility, hindi mo makukuha yung leadership mo, no? Yung skills mo. So, yun yung una. It has to begin with that very conscious decision that I want to lead, that I want to take on responsibility. May mga tao kasi na parang, why should I take it on? Pwede ako mag-focus sa ibang bagay. Halimbawa na nag-aaral ako, naisip ko, nakagraduate ako, pumasok ako UP 1993. So yun ang alamin kung kailan ako nakagraduate. Ayan. So, mahabang kwento yan eh. I came in sa UP no 1993, tapos nakagraduate ako panahon na ni Ate Regine sa ibabaw no Manila Credit. So nag-aral ako, tumigil ako, nagtrabaho ako sa development work, and then came a UP president, si Dodong Nimenzo. Sabi niya gano'n, yung mga aktivista na hindi nakatapos sa pag-aaral, okay, may moratorium, balik kayo, mag-graduate kayo. So kaya ako bumalik sa pag-aaral, tapos kinarilo ko. Sa taas ang grades ko, kasi bangga. So yung leadership is like that eh. Tapos iniisip ko, pwede naman akong gumraduate on time, tapos pwede akong gumraduate ng laude. Pero nagbabay lang ako, nag-student council ako, ayan. So, of course, there are times in my life that I regret it, na sana pinili ko yung mas madaling path. Especially pag medyo stress ka na. Pero maisip mo rin, if you have chosen that easier path, would you be as happy now? Kasi di ba sa totoo naman yung buhay natin para yung happiness, ang hirap i-define kung saan nagagaling. Kaya for other people, pera. Pero yung mga mayaman, they would say, hindi na sila masaya. So, totoo lang, yung happiness and fulfillment, I think it comes from finding meaning in your life. Yung may kahulugan, kabuluhan yung buhay mo. Whether meaning in terms of masaya ka na meron kang pamilya na nagmamahal sa'yo, o may pamilya ka na inaalagaan mo. Or in my case, in our case, sa Akbayan, masaya ka na you fight for what you believe is right. You've had the opportunity to actually work as a congressman for this particular term. The next term that you have, what change do you want to happen? I have a laundry list of change that I want to see in society. Pero siguro yung isa, yung buksan natin yung isip ng ating mga kababayan that we actually have better political options. So mahabang kwento kung saan mo siya sisimulan, pero it has to begin somewhere. Halimbawa, people would say voter education is very important for us to reorient our political system. Totoo lang pag tinignan natin yung pangalan ng mga tao nasa politika. Kung nakilumayo, doon na lang sa pinasaan ng institution. Okay, pag pumunta ka sa Senate, especially next term, it will be very interesting. In the next term, kung ang resulta ng eleksyon ay yung tulad ng inaasahan natin, there will be 4 families. Yes. So, I think yung one important change, hopefully in the future, is that finally we can, at maraming magagalit sa akin dito, we can finally fulfill the mandate of the Constitution on political dynasties. Kasi sa totoo lang, sinabi naman ang Constitution na bawal pero wala pa rin enabling. I'm not saying that that will solve everything, but I think when we make politics more competitive, we provide people with options. Kasi halimbawa, maraming tao ang magagaling, hindi naman laban sa politika. Hindi decide to take on the responsibility. Kasi isip nila, hindi naman ako mananalo eh. Kasi naman lagi pamilya na yun ang mananalo. So, that's one, hopefully, one change that I would like to see in the next year, especially in the next term perhaps, na papaano magkakaroon ng mas opportunity for ordinary people to take on positions of responsibility. Kasi kung makita natin, sino ba yung magagaling na mga local officials? Karamihan ito yung mga modernizing, progressive. Tapos mananalo na minsan, pero dahil hindi galing sa political dynasty, matatalo ulit after. I am taking this from the experience of a dear friend of mine, si former Dinagat
Governor Kakabangao. Ang tawag sa kanya ay Dragon Slayer. Kasi di ba sa mahabang panahon, isang pamilya na mayroong, pardon the term, religious organization, Tagalog kulto, pero ayun. Oo, sila yung naghahari doon sa isa na yun until a young progressive woman came in. She was former Akbayan rep. Tapos tumakbo siyang congressman, then gobernador. Tapos after one term, ayun, nagkawalas uli yung traditional politicians para talunin siya the election after. So, yung kwento ng Dinagat, ang ganda niya eh. Kasi nung panahon ni Kaka, sa loob ng mahabang panahon, ang Dinagat, walang arterial road. Ibig sabihin, walang kalsada mula sa dulo papunta sa dulo. So, ang basic, di ba? Kalsada. Tapos ito, one term, 3 years, parang buo yung kalsada na yun, magkaroon ng network. Kasi realize sa mga tao, hindi ko pala kailangan tumasos na 500-600 para makarating sa isang bayan to the next town. Kasi pwede palang jeep lang yun, na 12 pesos. So, change really happens when people do not make the obvious choice. Yung pag iba yung kanila, pinili to lead there. Pero yung nga lang din, yung question ng sustainability. So, sa ngayon, uneven talaga yung playing field sa politika, and you have to do everything to even the playing field para yung mga tao will have more options when they choose their lead. Alright. Major Percy, meron po bang ginagawa ang akbayan to educate the people with regards to yung ano ba ang akbayan, ano yung ginagawa ng akbayan, ano para saan ang akbayan? Kasi in the past administration parang medyo nabugbog yung mga progressive groups and ano. So medyo negative yung connotation ba with regards to yung mga progressive. And also to fight red tagging. Yes. Matindi yung ginawa ng previous administration to marginalize its opponents. Yan yung classic na galawan ng mga local officials, di ba? Kasi yung mga local officials, lalo na yung mga local dynasties, hindi sila sanay na may kumukontra at nagtatanong sa kanila. Kaya ano nilang ginagawa? Pag sa local, di ba, papaalisin, ililiquidate, papatayin, no? At gano'n din yung ginawa niya nung siya ay presidente, si Pangulong Duterte. So, minarginalize talaga niya, inetsapuera, pinaras yung mga progressive groups, hanggang sa na-institutionalize in the previous administration ng Red Tagging. Kaya matindi ang galit. Galit talaga, lalim ng hugot. Ang lalim ng hugot ko dyan kasi dati akong official ng National Youth Commission. And then, when we left the NYC, I felt that it was a relatively progressive agency. May malino na plano, nakalatag, may systems in place. Tapos ma-realize ko, yung NYC, yung number 1 government agencies na nagre-red tag ng mga kabataan. So in doing so, they're putting young people at risk. Tapos, disincentive para sa mga kabataan na active. Para sa mga young people na active, na who take on leadership position. So alam ko, paano pa mag-active sa mga organizations, yung mga bagets, kung nare-red tag sila? So, kaya ngayon, buti na lamang at may pagbabago doon sa ating political atmosphere. What we're trying to do now is we're trying to push back, institutionalize, at dapat ipagbawal talaga itong red tagging. Tapos napakahalaga ng papel ng political parties like Akbayan at saka ng mga educational institutions. No? Sa ngayon, yung mga partnerships na ito, it's working now na tiyakin na yung mga educational institutions hindi nagiging instrument for red tagging. May ilang kasi noon na education institutions, ginagamit yon para pigilan yung dissent inside the campus para wala nagre-reklamo. Diba? Sila pa mismo yung nagpapa-red tag sa kanilang mga student. So, we're trying to also educate yung mga kababayan natin na sa pagpili natin ng kandidato, mahalaga rin tingnan yung kanyang political party. Wala pa tayo ganong consciousness kasi we're a very personalistic political system. Di ba? Ang pinipili natin lagi, sino yung sikat, sino yung Gandhis, sino yung fresh, o sino yung magaling kumanta, ganyan. Bahala na kayo pag governance time na hirap kayo. Pero sa dulo, we have to be more conscious na dapat, siyempre madaling sabihin, it should be platform-based politics. And you can only get that when you have strong political parties. Kasi yung mga tao, they can easily change positions. Sabihin, itong position ko sa issue na to ngayon, next, hindi na. Kita naman natin yan. Pero when you have political parties, ang political parties kasi may malinaw silang ideology, may platform of government, plataforma, at saka prinsipyo. Halimbawa, itong partido na ito, Akbayan, ay para siya sa mga nasa laylayan, para siya sa equality, para siya sa equal opportunity. So, ibig sabihin, kung boboto ka ng kandidato na galing sa partido ito, ganyan yung dala niyang plataforma.
And pwede mo singilin yung party kahit wala na yung tao. O yung tinatakbo nyo last time, palpak. So di na namin kayo iboboto. Ayan. And that's the only way that we can modernize yung political system na meron tayo. Pero syempre, mahabang trabaho yan. At magsisimula siya doon sa mga halagang mga electoral reforms, kasama dyan yung nabanggit ko sa akin kanina about political dynasties. Nung bagets ako, which was 2 years ago, Yes. palagay ko nandoon. Kasi halimbawa, if you do development work, kami mga NGO boys, girls, and gals, that's actually public service, yung development work, no? Civil society work. Pero yung magiging politician, hindi. In fact, I never also imagined myself that I would be in the executive. Kaya din medyo nagulat yung nanay ko, sabi sa nanay ko, mami, ako, commissioner na. Sabi niya, nag-gobyerno ka? So, pero yun habang nagmamature ka, you realize, ito palang pagiging bahagi ng governance structure, may mababago ka kahit pa. Ito pala na pagiging bahagi ng Kongreso, meron kang significant changes that you can achieve, no? At ang natutunan ko din ay, minsan may mga plano tayo sa buhay na yun yung gusto natin gawin, pero later on, life will tell us ano yung direction ng mas bagay sa atin. And I'm very happy that I needed that Kuala Kabayan to be a party list naman. Ito yung Alternative Mining Bill. Ito yung Mineral Management Act. Ito yung pagbabawal ng pagmimina sa mga no-go zone. Sabihin ng no-go zone, pag ito ay bahagi ng mga watershed. Sabihin, kung ito ay rainforest na bahagi ng watershed, dapat hindi ka nagmimina dyan. Kung ito ay bahagi ng ancestral domain, dapat hindi ka nagmimina dyan. Kasi lupang ninuno yan, ating mga kapatid na IT. Kung ito ay masyadong malapit sa communities, dapat no-go zone siya. And at the same time, pinagbabawal din sa ating Alternative Minerals Management Bill, yung open pit mining. Kasi ito yung talagang pinapatag mo yung bundok para kunin yung mga minerals. Tapos kung makita natin yung open pit mining, wala talaga sa kahit anong environmental benefits at all. Puro environmental destruction. Kasi di ba halimbawa, dati may bundok dyan, may puno, nagbibigay na malinis na hangin, ngayon wala na yung bundok. Tapos wala na yung bundok, yung tubig galing sa ibang bundok, diretso sa bayan. Kaya nagbabaha. And you will be surprised, there are open pit mining sites even in areas na malapit sa atin. So kaya yung iba tao, di ba tinatanong, sabi, noong araw naman wala ganitong baha, pero bakit ngayon meron na? So that is also one culprit. And at the same time, hindi yan parang puno na pag kinuha mo pwede ka magtanim, do matagal bago siya lumaki. Pag namina mo na yan, wala na siya. Kaya nga tawag sa kanya extractive industry. Kasi may kinukuha ka mula sa mundo. At pag nakuha mo na yun, hindi mo na siya maibabalik, hindi mo na siya ma-generate ulit. Nakuha mo na siya. So kaya mahalaga sa amin sa akbayan ng issue ng mining industry. Gano'n po kahirap or kadali magpapano? Para po sa mga progressive groups like Bayan, masasabi natin ano siya, para siyang para ka nag-labor na ulit-ulit, no? Kasi di ba, yung pagpapasa ng batas kasi ano siya, mahabang proseso. Either nagsasabay yung House at Senate, or nauna yung House, susunod your Senate, or the other way around. Tapos minsan, kahit mapasa man siya sa lower house, hindi naman siya papasa sa Senado. So, mahabang proseso. I would say, para sa mga progressive, pro-people bills, talaga mahirap. Pero, kahit mahirap, may mga panahon na nagtatagumpay tayo. Siguro para mga 30% of the time, may naipapanalo tayo. So, difficult as it is, dahil naman doon sa mga naipanalano natin, malaki yung impact sa mamamayan, tuloy-tuloy pa rin tayo nagle-labor. Kahit na ito ay paulit-ulit at the only difference I think now is that with social media, mas nararamdaman ng ating mga legislators, yung mga kasama ko sa Kongreso, yung public pressure. Noong araw kasi parang hindi nararamdaman siya yung pulso ng bayan. So, kaya nga sabi namin sa Senado, nakarating na sa third reading yung Social Equality Bill this Congress, pero nilibing sa Committee on Rules kasi alam nila kung magbobotohan, mananalo yung social equality kasi grabe yung public support at public clamor para dito. Ito nga usapin halimbawa ng itong sa mindful parking, tingin ko
baka this could easily move doon sa legislative mill kasi hindi siya masyadong controversial, pero grabe din yung support ng ating mga kababayan kasi nararanasan nila yun. So yun yung Mother, aside sa mga na-mention na advocacy, is there other advocacies pa po na close to your heart? Isa pang advocacy na malapit sa puso ko talaga is for the arts at saka sa mga cultural workers na. Kasi ngayon pag tinignan mo yung halimbawa kahit sa education system, in terms of focus, ang focus natin lagi ay nasa understandable, science and technology, medical and allied professions. Pero walang masyadong support for culture and arts. Some people would say, ay alam naman kasi dyan walang kita, hindi naman yayaman ang mga tao dyan. Pero sa dulo kasi napakahalaga ng kultura at saka ng sining para sa kaluluwa ng bansa. No? And in a very globalized world, kasi di ba globalized tayo dito sa social media and all, pag wala kang culture, mawawala ka ng parang compass. Kasi ano lang, tatanggapin mo lang lahat ng galing sa West. Tapos hindi mo na na-appreciate yung sariling atin. Kaya napakahalaga. Tingin ko isa pang advocacy ko ayos o usapin ng culture. In fact, syempre hindi na ito masyado related. Just this morning I read, we have a friend, ang kaibigan namin pangalan niya is si Puting Hernandez, siyang professor dito sa UP. He was part of an initiative para i-document ano ang tawag ng mga Pilipino dun sa mga halamang gamot. Yung ano yung tawag natin, di ba? Kasi there are many plants around us. Tapos kadalasan alam natin yung English name or yung scientific name. Pero hindi natin alam yung tawag sa, anong tawag sa kanya sa Bicol, anong tawag sa kanya sa Pangasinan, sa Ilocano, sa Tagalog, sa Baray, sa Hiligaynon. Kasi ibig sabihin, kung meron silang tawag doon, matagal na nilang kilala yan. At kung may tawag sila doon, ibig sabihin, endemic yan doon. Tapos yung fear ay, dahil nga sa climate change, environmental degradation, nawawala yung mga halamang gamot na ito. At dahan-dahan na rin nawawala doon sa lexicon, doon sa parang body of language, yung mga pangalan na iyon. So, imagine, yung mga maliliit pero mahalagang mga bagay na ito, makita mo na may relasyon talaga yung kultura at saka yung pagbuhayan. May question ko po, ano yung opinion niyo sa lahat na lang kasi may mga content creator, influencer, tumatakbo sa politics? So kayo po, ano po yung opinion niyo sa mga ganun? Hindi naman natin ginajudge ang capacity ng mga content creators sa kanilang pagtakbo sa politika. Again, sabi ko kanina, yung taking responsibility is a choice. Kung nagdesisyon tayo, na gusto natin mag-take na responsibility, go. Pero magandang tanong din natin, para once we take on the responsibility, the second question is, are we ready for it? Baka nga, balik na rin natin yung order of question. Are we ready for it? Ready ba tayo sa demand? Alam ba natin yung pinapasok natin? Kasi I understand, fame sometimes is a good motivator for us to do bolder things without really thinking of the consequences. Minsan yung consequences isip natin just for ourselves, pero isipin din natin ano yung consequences para sa ating mga kababayan. So, if we want to take on positions of responsibility, go ahead. Pero sana we equip ourselves with the necessary skills and knowledge to be able to do that effectively. Para sa dulo, hindi lugi yung bumoto sa atin, hindi nabudol yung bumoto sa atin. And this is not just for content creators, this is for everyone. Follow-up question ko po dyan, sir. Alam natin pag yung mga party list na may mga content creator, may mga sikat na artista, sikat siya, malalakas sila pagdating sa survey. So kayo po, ano po yung magiging strategy nyo to ma-counter, mapataas din yung survey, yung boto at makahatak ng viewers? Kasi di ba pagkalaban yung may mga artista, may sikat. So ano yung magiging strategy nyo po? Siyempre challenge yun para sa mga aktivista kasi kami lagi kaming galit. Lagi kaming obese. Mainit ang ulo namin. So, baka yung isa parang, yung isang challenge sa amin na progressives is for us to get to know also the public. You know what, at ko kay mga content creators, mas kilala nyo, alam nyo what sells, alam nyo yung what's attractive. We are actually trying to learn from you. Sinusubukan namin matuto sa inyo. So yung isang strategiya na we are now trying our very best to learn from you kasi mas kilala nyo at alam nyo yung pulso ng publiko. Kasi di ba medyo pag masyado ka-idealistic, you tend to talk about people's head. Hindi nakaka-connect. At kung sa usapin ng konektahan, kayo yung magaling doon. Kaya we're trying to learn from you. Do you have, like, being an openly gay politician, do you think there's more of an advantage to it or not? Okay, and I think ano siya para
I will answer it like Miss Universe. I would say it's both an advantage and it's a disadvantage. No? Siyempre, in a very macho political culture, disadvantageous siya. Kasi halimbawa, kadalasan yung mga mas matatanda, na medyo masarado yung isip, mababa ang tingin nila sa mga bakla. And of course, that yung punto that we will debate with each other on key issues. At pag nag-debate kami, baka una nila mag-isip ay bakla lamang. Or hindi ako maniniwala sa sinasabi nito nang hindi ito ng tulong sa akin para sa kanyang bili kasi bakla lamang siya. So, and also at the same time, medyo mahirap kapag nakakarinig ka ng sexist, misogynistic remarks in this institution, you can't help but call them out. So along the way, nagkakaroon kayo ng gitgitan o conflict. So in that sense, medyo disadvantage siya. Pero advantage din siya kasi tingin ko parang may intuitive sense ang mga Bex in terms of making connections. I think ito yung pwede natin gamitin doon sa field na kung nasaan tayo. Advantage siya kasi naranasan namin o nararanasan natin yung hirap na hindi kawala ng pagtanggap, yung hirap na hindi pagkakapantay-pantay. Kaya when we speak about inequalities in the world, hindi lang namin ito na-obserbahan, nararanasan namin ito. Bahagi ito ng buhay namin. So, in that way, ladies and gentlemen, it's both an advantage and a disadvantage. And I thank you po. Thank you so much. Chika pa, hindi naman